Hebrews chapter 10, verse 38 to 39 says, "Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul." So mga kapatid, there are 5 evil things that I can tell you that happen when men draw back. Makikita po tayo minsan, ang masyadong prevalent ngayon sa drawing back ay yung mga dati ay faithful at biglang hindi na faithful. Dati ay andito, minsan nagsasalita dito, active sa ministry, pero biglang bumitaw sa ministry. Meron namang yung iba, no? Biglang nagli-leave the group. Di ba? Yun ang minsan ay, nag-leave the group, bakit kaya? Ayan, ano kaya ang problema niya? O ano kaya problema namin? Yun ang iniisip ng mga tao, no? So, marami naman tayong iba-ibang dahilan. Minsan depression, minsan sariling problema, personal na dahilan. Kaya wag naman natin agad i-judge. Basta i-reach out lang natin. Ngayon, pero hindi mo maiwasan na mag-isip at magkaroon ng doubts, magkaroon ng why, magkaroon ng questions, at minsan yung iba offend. No? So, covered yan ngayon ng ating preaching. These are part of the 5 evil things that happen when men draw back. Now, the verse says, "The just shall live by faith." Drawing back is the opposite of living by faith. When you are living by faith, you are not drawing back. While you are living by faith, you cannot have this kind of life na urong-sulong. Diba? When you draw back, talagang lumayo ka o umurong ka na sa iyong mga responsibility. Dahil ikaw mismo, siyempre, mahihiya ka naman sa balat mo na andyan ka, tapos kukuha ka ng trabaho sa church, biglang kinabukasan, hindi ka na magpapakita. Diba? Kakahiya yun, nakaka-confuse. So, usually, it takes years living by faith, and when something happens, you draw back. So, as long as you are living by faith, you are living a life of faith, you are living on the trusting the Lord, kagaya ng awit ni Brother Air, no? Na you are surrendering your life to Christ, to Jesus Christ. And mga kilos mo ay para sa Panginoon, at dahil sa Panginoon ay pananampalataya ang nagbibigay sa iyo ng holding power. So the just shall live by faith and not by sight. Alam niyo ang kaibahan ng living by sight at living by faith. Pagka ikaw ay living by sight, pag hindi mo pa nakikita or hindi mo pa sure, hindi ka papasok doon sa isang kontrata or sa isang organization or sa isang sitwasyon, kailangan may makita ka munang pruweba na pakikinabangan mo yan. Diba? Ano ba ang pakinabang ko dyan? Ba't ako dalagay ko yung pangalan ko dyan? Yun. So, wala naman ako nakikitang something beneficial for me, my family. No? So, tsaka na, pag may nakita na ako.
Pero minsan sa lupa, ilan sa atin na biktima nung nung CAP, 'di ba? College Assurance, na for so long nagde-deliver, nakakapag-aral yung mga tao. Tapos biglang bagsak. Oh. O ganun din yung Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag, para ka sumandal sa pader pag dito ka sa bangko na to. Bagsak din. Hindi, pero, kaya nagda-doubt yung mga tao at nadadamay ang pagtiwala sa mga churches. So, sa church, kailangan titingnan mo rin. Ayon ba yan sa doktrina ni Kristo? Bago ka pumasok. Pero pag nakita mo na, pasok ka na doon sa the just shall live by faith. Pero saan galing yung faith? Sa Panginoon din galing eh. Kasi, pag sarili mo lang yung faith na inaral mo, hindi ka pa rin sure dun eh. No? Kaya talagang, it's the sovereignty of God. Kaya tayo niwala sa sovereign grace. The sovereignty of God will give us and lead us to the true faith. And then, pag andun ka na, at saka mo ma-observe, nga, tama nga ito, totoo nga ito, nasasagot ang mga panalangin ko, amen. So, tuloy-tuloy na, the just shall live by faith. But if any man draw back, ayan na, yung draw back na word. No? Now, drawing back will happen. It is something that is hindi natin mapipigilan sa mga tao habang tayo nasa laman at habang tayo ay andito pa, pinamumunuan pa rin ng kapwa-tao at hindi ng personally ng Panginoong Jesucristo. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya nga sabi, if. Ibig sabihin, panahon nung sumulat ng Hebrews, nangyayari na. Panahon nga ng Panginoong Jesucristo, nangyari. My own familiar friend, sabi niya, has betrayed me. Sipin mo yun? Kasama sa inner circle, innermost circle, there are hundreds of disciples. Then there are 70 disciples given power to cast out spirits and heal the sick. 70. Inner circle yon. Then there is the innermost circle, 12. Then there is the inner of the inners, 3. No? Tapos yung nasa dibdib ng Panginoon, si John, 1. Oh. So, kita mo yan, meron siyang ganong klaseng circle of friends. At tinawag niya si Judas, my own familiar friend has betrayed me. Kaya, dito sa lupa talaga, drawing back will happen. Di lalo na ngayon, 2,000 years after. Meron tayong mga members na for some reason ay merong hindi maintindihan, merong sariling preferences, merong gustong mangyari, merong idea na mas maganda, merong mga bagay na nakasanayan na niya pero hindi yun ang pinapatakbo, hindi ganun ang takbo ng church. So, because of that, people draw back. And in 1 Corinthians 11:19, 1 Corinthians 11:19 makes it a necessity. Anong sabi ng 1 Corinthians 11:19? There must be heresies. Kailangan
hindi maiiwasan. So, yung drawing back, asahan na natin ang mangyayari dahil nangyari na nga sa first church at sa time ng Panginoon, sa maraming churches, pagkatapos meron pa nitong warning na hindi maaasahan, hindi mawawala na merong mga ibang hidwang pananampalataya among you. Sa kalagitnaan ninyo, may madedevelop na ibang klaseng doctrine. Kaya kailangan ng elders para ang church ay hindi mabilis mawala sa tamang daan, sa tamang doktrina. Yung elders ang nagbabantay, nag-aaral, nagpe-pray, naghahanap ng solusyon sa problema, nagbibigay ng sagot. Yan. At mas maraming mga kalalakihan ang gaganap niyan, mas maganda para sa church. Yan po ang papel ng isang church. Nagtutulungan sila para hindi mabilis. Mangyayari rin eh. Babagsak din ng church eh. Kahit yung 7 churches in Asia, church in Jerusalem, wala na ngayon. So bumagsak. Kaya inevitable, ang church tumatagal. May kilala ba kayong church na 1,000 years old? No? Founded. No? 1120. Meron pangalan lang. No? There is such a thing as a Waldensian Confession of Faith, 1120. But that is not our church. That is the church according to our faith. No? At gumawa sila ng Confession of Faith. So, okay, meron palang parang kapareho natin na church nung 1120. Tapos, meaning, meron pinanggalingan din yan, nakapareho natin. Oh. Kaya, matutuwa tayo sa ganun. Pero hindi natin church yun dahil naniniwala tayo sa local, visible church. So, itong church na to ay 1 year old. Magto 2 years old tayo sa June. Oh, hanggang kailan kaya? Hanggat, halimbawa, hindi pa dumating ang Panginoon for 50 years or 100 years. Tatagal kaya ang SGBCI for 100 years na totoo pa rin ang doktrina, tama pa rin according to the founding members na pumirma doon sa Church Covenant. Yung pa rin kaya? Yun ay question mark. At yun ay ayon sa biyaya lamang ng Panginoon. Ang Panginoon nag-maintain dyan. Pero kailangan pa rin ng effort ng mga members. Magtutulungan. Pero predictable na. Nakahula na at nakasulat na. There must be heresies among you. So, drawing back is a given. Nangyayari talaga. And drawing back, number 2, is a natural tendency of the flesh. It is hard to fight because of natural depravity. Andito pa tayo sa sinful nature natin. Kaya ang drawing back, default yan. Kumbaga, pagka ikaw tumigil, mababa ka. Walang nakatigil na pataas. Kumbaga, parang dead fish. Anong pupuntahan ng dead fish? Downstream. Sunod sa agos. Only a live fish can swim upstream. Yan. So, yung gumaganon, di ba? Kasi, laban sa agos. Ano ang agos ng buhay natin bilang nasa laman? Pababa, papunta sa kasamaan. Dahil tayo ay likas na masama. So, papunta tayo sa kasamaan. Pag tumigil ka sa pagganon, laglag ka.
So kailangan, araw-araw, you live by faith. Yun ang kailangan na mangyari sa buhay natin. Although God, Christ, is the one who keeps us saved, we are kept by the power of God, by faith unto salvation. Pero hindi ibig sabihin nun na magpapahinga ka na lang sa living by faith. At pag nagpahinga ka, bahala na si Kristo na bubuhatin ka. No? Huwag kayong masyadong maniwala doon sa footprints in the sand. Alam niyo yung footprints in the sand na dadalawa lang yung footprints. Binuhat kita eh. Hindi ganun lagi ang istorya ng buhay. No? Huwag tayong magpabuhat. Although, hindi mo alam saan man napunta ang landas ng buhay mo, andun pa rin ang Panginoon sa buhay mo. That is the doctrine of the sovereignty of God, sovereign grace of God. No? Hindi ka papabaya, I will never leave you nor forsake you. So, andyan yung promise ng Panginoon. But you also, it is God's will that you participate in the struggle. It is God which worketh in you. So you work out your own salvation with fear and trembling. So that's your part. For it is God which worketh in you. That's God's part. Both to will and to do of His good pleasure. So yung parte na yan, dalawang yan, magkatugma lagi yan. Kaya hindi ka nananatili na tatamad-tamad. No? Kagaya nung kaninang devotion kanina. No? Huwag tatamad-tamad sa ministry. Huwag tatamad-tamad sa pagiging member ng church. Bawat isa sa atin, pwedeng mong magawa, pwede mong kang makakontribute. Hindi lamang sa pag-unlad ng church, kundi sa pag-unlad ng sarili mong buhay. Living by faith includes announcing your faith. Kaya nga meron tayo dito kahit sa ladies, magbasa ka ng one chapter, bigay mo dun sa ating online ministry, sila nang bahalang mag-publish nun. Lalagyan nila ng closed captions yun. So even the ladies' voices can be heard reading verses. Sino pa ang hindi nakagawa? You go ahead and do it. No? Huwag kayo magpabaya. Every opportunity na given to you ay sunggaban natin with joy. No? Hindi yung, kakahiya yan eh. Tsaka na lang ako. Huli na lang ako. Huwag ganun. No? Pagka may nakita ka, yun ang iniintay ko. Paano ba yan? May binanggit na name. Lalapit ako kay Brother Jerome. Paano ba yan, Brad? Ayan, magre-record ka lang. Napakadali. Open your Bible. Look at the chapter. Open your cell phone. Push record. Read the chapter properly. Okay? With proper cadence. Slowly. With proper pronunciation. Carefully. And yung clearly. And afterwards, send it. If you don't know how to send, bring your cell phone, kokopyahin nila yan. Wala nang kasing dali pa. And your voice will be heard, hopefully, by the whole world. Because SGBCI has an online ministry which is trying to reach the world. So, yun. Lahat tayo pwede yan. Huwag tayong magsabi na sila lang yun nasa harapan. Sila lang ang naririnig. Kami tiga-amen lang. No! Your voice can be heard. Just go with
what is being offered to you. So, that's already two evils, no? Number one evil, drawing back will happen, inevitably. Drawing back is a natural tendency of the flesh. It is hard to fight. But if you are able to fight it, it is a gift from God. Even your ability to fight is a gift from God. That's 1 Corinthians 4:7. Tingnan natin yung 1 Corinthians 4:7. Ang sabi, "For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive?" Ano ba meron ka na hindi mo tinanggap mula sa Panginoon? Wala. Kaya kung meron kang tinanggap na pananampalatayang matibay, pananampalataya ng faithfulness in your life, yan ay galing sa Panginoon. Kaya wag kang magmalaki kung nananatili kang faithful sa church, samantalang yung iba ay naglalaglagan na sa kanilang faithfulness. No? Minsan, tayo na mga nandito lagi, pag may nakikita tayong nalaglag, ay, sabi ko na nga ba, yan, mauunang malaglag kesa sa akin eh. Mahina talaga loob niyan eh. Buti, tingnan nyo ako, faithful pa rin. Oh. Diba? Hala. Nalaglag rin. Oh. Hindi ganon. Huwag ka magmamalaki. Kundi, you become humble, "Oh Lord, who am I?" Na andito pa rin. Kagaya rin ako niyan eh. No? Mahina. Pero only because of you, kaya ako'y nananatili. Diba sabi ni Paul? "But by the grace of God, I am that I am." Oh. So, huwag mong i-attribute sa sarili mong tibay ng loob, talino, at galing, at mga attributes mo personally, kung kaya andito ka. Kung kaya tayo ay nagdiriwang ng 2024. Sana 2025, doble nito. Hindi mabawasan. Hindi nag-drawback, kundi nag-increase. And our increase is also from the Lord. Oh. So, you know, if 2025 comes, wala na tayong parking space dyan. At ito, bubuwagin natin yan. No? Yung bagong stainless railing natin, isa-setback natin, paurong na ganon. Ito, babasagin natin to, may 2 meters pa rito. Pag ganon. Baka mag-invento pa si Brother Jojo ng tumutuping pa ganon. Para makasakop sa Bermosa tuwing Sunday. Tapos pagka tapos na yung Sunday, sasarado. Ayan. Meron po tayong member ng Inventor Society dito eh. Ayan. So praise God, marami tayong talent dito, no? Sana hindi mag-drawback. 'Di ba? At so simula pa nung magkakilala kami, magkasama pa rin kami. Praise God. Drawing back is a natural tendency, but not being able to fight the tendency to draw back is a gift from God. Number 3, which is evil, the third evil is if a man among us draws back, we the remaining ones have reason to have no pleasure in him. Sabi, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. So, minsan, pagka merong pag merong umaalis, pag merong nagsabi na hindi mo na ako attend, ang tendency nung tao na yon, if siya ay for some reason, tinetest lang, or hindi man lang ako binisita ng mga yan. Paano bang, anong klase bang church yan? Nag-drawback ako, hindi ako binisita. Parang gusto niya habulin siya. O
nag-drawback ako, hindi man lang ako pinansin, pinabayaan na lang ako. Or nag-drawback ako kasi mga isnabera sila. Whatever, no? Kung ano mang reason, they will find a reason. But ano ba ang natural? Sa Bible, ang natural is, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. So, ang unang tendency, even biblically speaking, ang unang tendency is yung hindi nananatiling tapat, umuurong sa katapatan, ay nagbibigay, siya ang nagbibigay ng dahilan para ang church ma-offend sa kanya. Para ang mga members at yung mga tapat, at even yung mga Kristiyano na kasama niyang pamilya niya, nakakakilala sa kanya, even the Lord can say that, my soul has no pleasure in people who draw back. So we should not be expecting na hahabol-habulin tayo if we draw back. Now, it's by grace na kung merong nagbibigay sa'yo, nagre-reach out sa'yo, Brad, ano ba nangyari? Bakit tumigil ka? Bakit di ka na uma-attend? Ano ba ang ano? Well, maybe God used that person as an instrument para bigyan ka ng another chance. Pero ang dapat ano ang ginagawa ng tatay sa isang anak na nagre-rebelde, nagdadabog, nagtatampo-tampo, lalo na pinapakain mo. No? Papakainin mo. Halika, kain ka na. Halika na. Ganda ako ng masarap na pagkain. Tapos, tatabig-tabigin niya yung pagkain. Ayoko niyan! Anong ginagawa ng tatay doon? Sa nagdo-drawback na ganun? Palo. Tama yan. Tama bang paluin ng batang ganun? O, tama. Tatamaan talaga yon. Di ba? Mahal mo yon. Pinapakain mo, hinandaan mo ng maayos. Pero ganun ang attitude. So, ganun din yung, di ba, meron tayong magandang pagkain dito, the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. It is explained, and people prepare, and people participate. It is a worship service to jointly as a church worship God. Pagkatapos aabsenan mo without any reason. Hindi ka man lang manunood. May replay, hindi mo papanoorin pati replay. Basta parang wala lang nangyari. No? Wala kang na-receive, wala yung church, walang na-receive sa'yo for 6 months. Walang nare-receive sa'yo na, hello, kamusta kayo dyan? Amen. Ang sarap ng message. Andito pa ako, buhay pa ako, huwag kayong mag-alala. Naghihintay ng palo yung ganun. Diba? Naghihintay yun ng hataw. Para sabihin na, pag-pray niyo po ako, church. Hinataw ako ng Panginoon. Lugmok ako ngayon. Hindi ko alam bakit nangyari ito. Hindi mo alam? Nagdo-drawback ka eh. How can people have pleasure in you? My soul shall not have pleasure in him. So that's an evil that you brought unto yourself. Diba? And
Sana, yung mga nagdo-drawback na ganyan, if you are a real child of God, as long as hindi pa dumarating, agapan mo na. Pagka narinig mo yung message na ganito, about people who draw back, oo nga, no? Ako pala yun, makabalik na nga. Habang wala pang hataw, agapan mo na. Dahil pag dumating yun, minsan sakit. Kung yun nga andito lagi, hinahataw Diba? Nakakatanggap ng trials. Hindi naman chastisement yon. Trials. And testings. And temptation. May purpose din ng Panginoon para doon. No? So, at masakit din. Kahit yan ay test. Yung minsan yung chastisement, mas masakit yun. At minsan, mahirap makarecover. Mahirap makarecover. The hand of the Lord, you don't know what He will do to His erring children. Number 4, evil. Even the saved do the works of the perishing, and the perishing do the works of the saved. This is an evil which is caused, this confusion caused by those who draw back. Sabi, but we are not, verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition. Huwag niyong gayahin at hindi tayo kagaya, hindi tayo sumasama doon sa mga kanila, doon sa mga tao na umaalis at papunta pala sila sa kapahamakan. Kaya sila umalis. Minsan, napapasali sa ating church, hindi maiwasan, sa lahat ng totoong churches, napapasali, mga unsaved. Yung mga wala talaga kay Kristo, pero nagagaya nila yung lingwahe, nagagaya nila yung faithfulness, nagagaya nila yung, naiintindihan nila yung doktrina, naiintindihan nila yung kostumbre, masaya, nakikisaya din, nakikijoke, lahat. So sometime, bigla na lang, they draw back. Yung pala, they draw back unto perdition. Yung pala, sila ay son of perdition. Kagaya ni Judas. Diba? The son of perdition. At marami sa New Testament, marami tayong example na ganyan. No? Na mga members of the churches, teachers pa, pagkatapos, palayo sa totoo, palayo sa doktrina, palayo sa Panginoon ang tinuturo nila. Or mixed. Kalahati totoo, kalahati hindi. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Ang tawag dyan ay adulterated doctrine. So pagka ganyan, yan ay evil na nangyayari sa isang church. At yan ay evil na pagka ikaw pala ay totoo, tapos nag-drawback ka, nako-confuse na ngayon ang church. Ano ba yun? Pastor, ano ba save ba yun? Ba't nagkaganon? Ba't ganun magsalita? Ba't kinakalaban tayo? Save ba yun? Ano ba yun? Naging Kristiyano ba talaga yun? Paano ba yun? So, ewan ko. Pati ako, hindi ko alam Kasi kausap ko naman yan. Nung tinanggap natin yan dito, tama naman yung profession of faith. So, tinanggap natin. Ay, bakit ganun? Sige, antayin na lang natin. Anong gagawin ng Panginoon? Diba? Kung siya ay tunay na niligtas ng Panginoon, babalikin ng Panginoon yan.
Pero kung hindi yan ibinalik ng Panginoon, hanggang namatay, ay nasa rebelde na walang Diyos na buhay, yun na yun. Alam na natin, ano ba talaga siya? Sino ba talaga siya? Yun na lang. No? At minsan ay nako-confuse ang church. At yung mga young ones, little ones, tawag ng Panginoon, the little ones in the faith, yung bago pa lang sa pananampalataya, na-offend, natitisod. So, sabi ng Panginoon ay delikado yung ganyan na nakakatisod sa mga little ones. Mas mabuti pa na nagbigti ka at itapon yung mabigat na millstone ay itinapo sa dagat. No? Kesa sa meron kang na-offend na little ones ng Panginoon. Delikado. So, yung po ay isang evil na hindi dapat na natin napupuntahan. Kaya yan, drawing back na yan, ingat po tayo. Sa ngayon, tayo ay nasa stable condition. I can see the faces. You are always here. You're faithfully attending. You are consistent. You are happy in the Lord, I hope. And you are learning from the Word of God, learning from Christ. Keep it that way. And if you have any kind of frustration, any kind of clash with brethren, any kind of anxiety, pag-usapan natin. Don't just stop. Don't just say, I give up. Na conclusion mo lang yon sa sarili mo without resolving it with another brother or with the elder. May solusyon lahat yan. Hanggang wala nang solusyon. No? Naintindihan ba natin yon? May solusyon ang lahat ng agam-agam hanggang wala nang solusyon. So, ipurso muna natin. 1, step 2, step 3. Wala talaga. Okay. Yun talaga paniniwala ko eh. Agaya ng isang kaibigan ni Brother James sa Teresa. No? Tinrabaho na namin yun eh. Noon pa. Grabe, tagal na. No? Kontik pa ako nakulong sa paghatid sa kanya eh. Dahil doon sa nakita ko yellow eh, dumiretso ako, pula na pala. No? Sabi ko, burtukal. Orange, burtukal eh. Yung pala, red, ano na? Red na pala, apple. Oo, aspar. Oh. So, sabi ko, ano Brad? Naniwala ka sa losing salvation? Hindi. Once saved, always saved ako. Paano kung after na diligtas ka na ng Panginoon, ay nagkasala ka at nagkaroon ka ng offense sa Panginoon, ay hindi na ako ligtas. Ay, nakakalito. Nakakalito. Ano ba talaga? Once saved, always saved ka ba? O nawawala ang kaligtasan? Ano ba talaga? Kahit anong aral mo, bumabagsak siya doon sa ano eh. Nawawala eh. Okay. Pumunta ka na lang sa isa. Kasi sayang yung oras eh. 'Di ba? Every day tatawag, makikipag-usap, tapos walang katapusan. Oh. So, mahirap sa ganon, no? So, hanggang wala nang solusyon, tigil na. Sabi nga nung ng Bible after 2 or 3 admonitions, reject. Oh, ang Bible may limit din eh.
Oh, kasi bakit mo ubusin oras mo sa tao na nag-drawback na ng 3 beses, maraming bagong kaluluwa na hindi pa nawiwitnessan. 'Di ba? Yun, ilang beses mo na winitnessan, tigas ulo. Hindi matuto. Oh, sige, go your way. Dito na ako sa mga bago. Oh, yun ang ating principle. Hindi wala na tayong compassion sa kanya. Oh. Pag tumawag ulit, sagutin mo pa rin. Pagka gustong attend ka. Pero, yung oras, wag na. No? Aral ka na lang. Kaya yung minsan, merong ang daming tanong. Sabi ko, pakibasa mo yung 1689. Tapos, bigyan mo ako ng questions mo dyan. Online naman yan eh. Diba? O kung gusto mo, yung 1833. Mas maikli yun. Gusto mo makipag-usap tungkol sa Bible? Basahin mo online, 1833, New Hampshire Baptist Confession of Faith. Pagka nabasa mo na yan, magsulat mo yung mga tanong mo, tapos usap tayo. Tungkol doon hindi tungkol sa rapture. Kasi wala yung rapture dyan. Tungkol dyan. May tanong ka dyan. Okay, isa-isahin natin. Bibigay ko sa iyo yung verse. Pero kung buong mundo pag-uusapan natin, mahirap yun. Walang katapusan yan. Sayang oras. Okay? So sana, ganyan din ang gawin natin, mga kapatid. Sa mga nagdo-drawback. And lastly, ito sabi ng Bible, not drawing back until the end gives clear testimony of a saved soul. Kailangan natin ngayon ng clarity. Not being clear in our testimony is evil. Sabi, we are not of them that draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So, if a person is not drawing back until the end, that is a clear testimony of a saved soul. Sana lahat tayo, hanggang sa kamatayan natin, andito yung inyong ataol. Okay? At yung sino man ng pastor ay magsasabing, ako po ay naniniwala, mga kaibigan, at kayo na mga kamag-anak nitong kapatid nito, ako ay naniniwala na tunay itong iniligtas ng Panginoon. Malinaw sa kanyang buhay, sa kanyang mga pahayag, sa mga nangyari sa kanyang buhay, na siya ay isa sa mga tunay na saints of God. Yun ang blessedness. Pero kapag ikaw ay bigla na lang nawala, tapos tatawag yung kamag-anak mo kung saang punerarya St. Peter, no? Pastor, patay na si ganon. Pwede ba ang funeral service? O, sige. Yun ang evil. Diba? Pupunta ka doon, di mo masabi. Ito po ay member ng church namin, so sana kayo ay ligtas. Di mo masabi tungkol sa kanya. Diba? Hindi mo siya ma-pinpoint. Kasi nag-drawback, namatay na nandun sa estado na yun eh. No? So, gusto ko na lang pong magsabi ngayon tungkol sa kaligtasan ng Panginoong Kristo. Na kung kayo ay sasampalataya sa Kanya, kayo ay may buhay na walang hanggan. Ayon sa John 3:16, John 3:33, whosoever believeth on me has everlasting life. Oh. So, hanggang doon ka na lang. Hindi mo siya masasabi. No? Hindi mo man lang masabi, siya ay dating member, kaya lang nag-backslide. Diba? Kaka-offend pa yung mga tao. General terms ka na lang. Ilang beses na po ako inimbita ng mga, hindi malaman ko save o unsave yung patay.
Ganun ang nangyayari. So, what evil is it? If you're a member of the church and you die, and then in a funeral service, no one can testify because you drew back. Nobody can testify that you are truly saved. What a blessing it is if everybody in the church attend your funeral service and testifying of how the Lord used you. And how the Lord used you para sila rin man ay makakilala sa Panginoon. What a glorious death. No? Na may magte-testimony sa yung funeral service na kaya ako nakakilala sa Panginoon dahil dito sa tao na to. Yan, maganda. No? Hindi wasted ang buhay mo. Magka ganun. Sana ganun tayo lahat. No? Hindi ito, barkada ko to, kainuman ko to eh. Ang saya nga namin eh. Yun ang testimony o bihira. Galing magpatawa niyan eh. No? Tingnan mo, ang ganda pa ng tawa, ang ganda pang ngiti. Oh. Yun. Di ba? So, let us avoid these 5 evil things that happen when men draw back. Let us not draw back unto perdition. Let us live by faith. Tayo po ay tumayo.